Kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ang isang linggo ninyo? Nawa po ay pinagpala kayo ng Panginoon at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon sa linggong ito. Nakabisita na po ba kayo sa mga lugar kung saan napakaganda po ng mga tanawin, lalo na yung mga building, no? O kaya yung mga architecture nila, no? Yung mga panuurin, ganyan. Ganon din po ako, no? Namamangha doon sa mga napupuntahan ko, no? Napunta na po ako ng South Korea, sa Singapore, sa Malaysia, sa Las Vegas, sa Utah, San Francisco, Florida, North Carolina, Ohio, Texas, maging sa New York, ano. Pagkatapos magturo sa templo, ito pong ating Panginoon, at pagkatapos mapanood ang mga nagbibigay sa pintuan sa templo, sa wakas, umalis na rin ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad sa templo. Gayunpaman, habang maalis sa templo, ang mga alagad ay nagpahayag ng kanyang pagkamangha tungkol sa templo ang mga alagad niya. Ano? Ang templong ito ay orihinal na itinayo ni na Zerubbabel at Ezra. Ngunit lubos na pinalawak, pinahusay ni Haring Herodes. Ito ang sentro ng buhay ng mga Hudyo sa loob ng may 1,000 taon na. Kaya't nakaugalian na ang manumpa sa pamagitan ng templo. At ang pagsasalita laban sa templo noong mga panahon na yon ay maaaring ituring na kalapastanganan. Pagkatapos ng gawain ni Herodes, napakalaki ng templo. Halos 500 yarda ang haba at 400 yarda ang lapad. Ang huling pagtatayo ni Herodes ay nagsimula noong 19 BC at hindi natapos hanggang 63 AD na tumagal ng higit sa 80 taon. Ang kahanga-hangang compound ng templo ay natapos lamang 7 taon bago ito nawasak. Yeah, imagine that. Napakatagal na gawain. Ayan po yung temple design ni Herod. Napakaganda po nito. Ang kagandahan ng sinaunang templo ay mahusay na ito po ay dokumentado. Ang Hudyong historiador na si Josephus ay nagsabi na ang templo ay natatakpan sa labas ng mga laminang ginto na napakakinang. Kapag sumikat ang araw sa mga ito ay halos mabulag nito ang sinumang nagmamasid. Kung saan walang ginto, may mga bloke ng marmol na puro puti na ang mga estranghero mula sa malayo ay naisip na may niebe sa templo. Akala nila mayroong niebe. No? Ang tugon po ng Panginoong Jesucristo, doon sa pag-uusap nila, ay hindi pagkamangha, hindi katulad ng mga disipulo na mangha sila sa laki, no? Ang Panginoon Jesucristo hindi na mangha, kundi isang hula. Kung ano ang mangyayari sa magandang gusaling iyon sa takdang panahon. Imagine that. Hula ang kanyang itinugon. Sa Mark 13:2, sabi po doon, "Do you see these large buildings?" And Jesus responded, "Not one stone here will be left on another that will not be torn down." No? The inner circles were perplexed about the statement of Jesus. They discerned that Jesus was telling about the end times. They asked Jesus, "Tell us, when will these things happen? And what will be the sign when these things will be put into effect?" In this passage, Jesus mentions several signs
Although several signs were also told in different books of the Bible. At ito po makikita po natin ang istorya, no? Dito po sa ating video na ipapalabas pamaya-maya. No? On the 14th of April, 70 CE, the future Roman Emperor Titus began the siege of Jerusalem, during which the Second Temple was burned and destroyed. The Roman attack on Jerusalem came 4 years into the Jewish-Roman War. Triggered by ethnic tensions between Romans and Jews in Judea, the Great Revolt quickly spread throughout the province. Emperor Nero sent 4 legions, approximately 80,000 soldiers, under the command of his trusted general Vespasian and his son Titus to crush the uprising. By the time Vespasian was recalled to Rome in 69 CE to be appointed emperor, the Roman forces had driven most of the rebels back to the fortified city of Jerusalem. Titus moved to besiege the city in early 70, coinciding with Passover. Assisted by the experienced general and former governor of Judea, Tiberius Julius Alexander, he positioned 3 legions on the western side and a 4th to the east on the Mount of Olives. Jewish pilgrims were permitted to enter the city to celebrate Passover, but the Romans refused to allow them out again. The increase in population placed additional strain on the already depleted food and water supplies in the city. Many of the details of the siege were recorded by the Jewish historian Josephus, who had defected to the Roman side after his surrender earlier in the war. Having failed to negotiate with the defenders of the city, but having breached the third and second walls, the Romans sought to force the Jews into starvation by erecting a wooden palisade that used up every tree in a 10-mile radius. When the Romans breached the final defences in August, the remaining defenders of Jerusalem were massacred and the temple was destroyed, leaving the western wall as the only surviving feature. Yan. Nakita po ninyo, yung hinula ng ating Panginoon, nagkatotoo. Nawasak yung templo. Ano pong ating mapag-aaralan doon sa ating passage? Sabi po sa Mark 13, verses 5 to 6, "See to it that no one deceives you." Ito po yung isang sign na sinabi ng ating Panginoon. Mag-ingat kayo sapagkat mayroong mga manlilinglang o manloloko. Sabi sa Mark 13:6 ay, "Many will come in my name and say, I am, and they will deceive many people." Hindi lang pong manloloko, kundi merong darating na magpapanggap na Kristo, magpapanggap na tagapagligtas. No? Actually, before na dumating ang Panginoong Kristo 2,000 years ago, ay marami na rin nagpanggap na Misaya. Pero lahat sila ay namatay at talaga pong napatunayan na sila'y manloloko lamang. Kaya nung pagdating ng Panginoong Kristo, ay of course nakita natin doubt din ang mga tao. Ngunit napatunayan natin na ang ating Misaya ay siyang tunay. Kaya dito nihula uli ng Panginoong Kristo. Ingat kayo, merong magpapanggap sa akin, no? Merong magpapanggap na Misaya, na tagapagligtas. Kaya mag-ingat po tayo, no? Marami pong darating ng manloloko. Ito isa sa sign na binigay ng ating Panginoon bago yung tinatawag na end times, no? Pangalawa, kingdom against kingdom, digmaan ng mga bansa. Dito po sa Mark chapter 13 verse 7 to 8, "But when you hear of wars and rumors of wars, stop being alarmed. These things must take place, but the end has not come yet. Because nation will rise in arms against nation, and kingdom against kingdom.
Ito po ay digmaan ng mga bansa, mga minamahal ng mga kapatid. Isa sa sign ng pagdating ng Panginoon, yung digmaan. No? At tingnan po ninyo, mga bansa, mga kaharian, no, ay mag-aaway-away, maggigera, no? Digmaan to ng mga bansa. At kung titingnan ninyo, napakalungkot at nakakatakot itong senaryo na ito sapagkat gera po ito eh, no? At itong mga panahon na ito, itong gera po na darating, hindi natin alam kung kailan, pero sinabi ng Panginoon, iyan na isa sa sign. Itong mga darating na gera baka mga push button na, no? Sapagkat nakita naman natin, nangyari sa Japan noong panahon na laban nila sa Amerika. Isang bomba lang, dalawang bomba lang patay ang buong syudad, no? How much more now na mayroong mga nuclear? Ang Amerika po ay kung ilang daan po ang nuclear niyan, no, sa buong Amerika at sa ibang mga bansa. Kaya nakakatakot po itong senaryo na ito. Ngunit ito'y isa sa sign ng ating Panginoon na kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo. Nakakatakot po ba? Pangatlo, yung lindol, mga lindol, sabi po ng Panginoon sa Mark 13:8, because nation will rise against nation against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquakes and famines in various places. These things are only the beginning of the birth pains. Talagang lindol, At itong mga lindol na ito, hindi basta-basta ito. Sapagkat actually, base sa mga website sa earthquakes ngayon, almost every minute meron po tayong earthquake. Hindi lang natin nararamdaman. Kaya kung pag-aaralan po ninyo, itong mga earthquakes, base doon sa mga website, mga scientists nag-aaral nito, parang yung mundo kumikilos din, kumikilos, pero hindi natin nararamdaman. Pero itong lindol na sinasabi ng Panginoon na ito, talagang matindi ito. Matindi itong lindol na ito at talagang nakakatakot ito. At I'm not sure kung anong senaryo makikita natin sapagkat alam po ninyo, tayo pong lahat naman ay nakakaranas ng lindol, ng mga nakakaraan, dito lamang sa Kabanatuan, birthday ko pa yun 1991 yata yun nang lumindol, at maraming namatay, maraming mga buildings ang gumuho. Nakakatakot po ang senaryo na yun. How much more sa panahon na darating ng ating Panginoon, itong klaseng lindol na ito. Ano kaya ito? Hindi ko rin po alam. Pero ito isa sa sign ng ating Panginoon. No? Matinding lindol ito. Pang-apat po ay yung famines o taggutom. Sabi po sa Mark 13:8, because nation will rise in arms against nation and kingdom against kingdom. There will be earthquakes and famines in various places. Imagine that, taggutom. Ngayon po ay may mga bansang nagugutom pero wala pa ho yan, At ito po ay malaganap, Yung pong tingnan niyo po kung makikita po ninyo sa inyong kaisipan yung pandemic ngayon, akala natin sa Wuhan, China lang, pero umabot kung saan-saan bansa. Kaya nga tinawag na pandemic yan umabot sa buong mundo. Ito pong taggutom na ito na sinasabi ng Panginoon, hindi lamang sa Israel ito. Ito po ay matinding paggutom. Imagine that nagkagera nga, pagkatapos ay nagkaroon ng earthquake, di ka ba magugutom doon? Saan ka pa magluluto yung mga panahon na yan? Kaya ito po ay nakakatakot ding senaryo, At maraming magugutom. Dahil sa gutom na ito, maaaring mag-away-away ang mga tao, po. Kaya ito po ay mga senyales ng end times na sinasabi ng ating Panginoon. At talaga po nakakatakot na senaryo. Pero dito po sa Mark 13:8, sabi po dito, these things are only the beginning of birth pains. Yung mga nanay, alam to mga nagbuntis at nanganak,
Katulad po nitong babaeng ito, manganganak na po siya. Yan, masakit po yan. Masakit na masakit. At ito pong pagdating ng ating Panginoon, o itong end times na sinasabi ng ating Panginoon, ay talaga pong napakasakit nito. Napakasakit ng magiging karanasan natin. Pero alam po ninyo, ito pong term na ginamit ng Panginoon, birth pains, alam to ng mga nanay, pag pinanganak po yung kanilang mga baby, yung pong sakit, hirap na kanilang naranasan ay nakalimutan na. At yung kanilang pain na kanilang naranasan ay napalitan ng joy. Kasi, bakit? Sapagkat dumating yung kanilang bagong anak, no? Yung kanilang baby. Kaya tuwan-tuwa silang mag-asawa, no? Kaya ganun din po marahil ito, yung signs ng Panginoon nakakatakot, talaga pong very painful, ay nakakatakot talaga, di ba? Oh. Pero may pag-asa. Don't worry mga minamahal mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin, Pagkatapos po ng lahat ng ito, merong pagtatagumpay. Sapagkat tayo'y sasalubungin ng ating Panginoon at magkakaroon tayo ng reunion sa ating Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang Panginoon ang siyang magliligtas sa atin. Kaya sabihin po ninyo, praise the Lord, amen, sa mga nasa social media. Kaya mga minamahal mga kapatid, kahit ganun na maranasan po natin itong mga signs na ito, yung gutom, yung gera, lahat pong ito, Kasi po sa ibang mga chapters ng libro ay marami pa hong mga signs. Ito lang binanggit ko sa passage natin sa umagang ito, Pero po tayong mag-alala sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pag-asang, kagalakan at ililigtas tayo ng Panginoon sapagkat yan ang kanyang pangako at yan ang ginagawa niya sa bawat sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan sa social media? Mapalad po tayo sa gabing ito sapagkat kasama po natin ang CEO ng OK Bible, ang kapatid na Apple Sancho. Kumusta ka dyan, kapatid na Apple? Magandang gabi po, Pastor Serge. Magandang Okay gabi naman din. po. Salamat sa share po ninyo na passage reminding us about the end times. Yes. Salamat din sa mga kapatid nating nanonood sa social media. Salamat sa pinadala mong mga babasahin ang OK Bible. Ayan. OK Yes. Bible. At tsaka itong isang School Bible. Ayan. Yung mga manunood natin, baka interesadong magkaroon nito. Makinig po kayo sa ating pong interview kay kapatid na Apple sa gabing ito. Sister Apple, can you tell something tungkol dito sa inyong proyekto? Kailan ba nagsimula itong inyong ministry na ito, itong mission na ito? It started po nung September 2019. Bale, we hired two evangelists to give ng school Bible sa ating mga schools here in Antipolo where I am situated po, as well as the Office of One Body PH. So that's when we started it. Amen. So, itong mga babasahin na ito, pwede bang sabihin mo ng kaunti? Ano bang nilalaman nitong OK Bible na ito? Mhm. So we have two evangelists or integrated Bible tracts po.
One is School Bible Ministry, SB kung tawagin. It started, like what I said, it started in September of 2019. Pinapamigay po natin siya sa schools, kaya siya School Bible. At ang target natin ay mga schools. Ang laman po niya is an integrated Bible tract. It has a few pages before you can read the whole book of Mark, ESV version. Meron po siyang discussion or verses about salvation from creation to sin, to repentance, to the coming of Jesus Christ, and then a prayer and salvation. So yun po yung pinaka-highlight ng seed evangelism material na pinapamigay po natin sa ating mga schools with specific target, which is grade 12 students on a yearly basis. In a yearly basis ay magdi-distribute po tayo sa lahat ng partner schools natin. So yun po yun. Maganda. Go ahead, Pastor. Dito sa front page ay napakaganda nung parang introduction dito. The truth will set you free. Pwede bang pahapyaw na banggitin mo itong introduction na ito? Mukhang maganda ito eh. Yes po. Itong mga few pages po yan about salvation. Yan po yung tinatawag nating evangelism material natin na ginawa natin ito. So, depende po yan sa Bible na meron. Like ito, yung School Bible, The Truth Will Set You Free. Yun po yung pinaka-focus, talagang pagbukas mo yan agad. Because we believe that this is the Word of God na ginagamit natin to share the gospel sa lahat ng gusto nating bigyan. Especially for OK Bible Ministry, since hindi po siya for schools, but rather para sa ating mga churches na merong mga ministry outside the four corners of our churches. So, yan po, it discusses about creation and then about us falling into sin and about the Savior coming to our rescue and forgiving our sins. And then after that, there's a prayer na pwede nating ipanalangin ng mga makakatanggap nito as a repentance prayer. And then after that, we believe One Body PH is they are already ready to read the whole book of Mark as Life of Christ in preparation na mas makilala nila ang Panginoon, kung sino ba tong Savior na tinanggap nila, and how Jesus Christ live here on earth. So yun po. Okay. Dito sa inyong OK Bible ay yung aklat ng Mark ang ginamit nyo, no? Bakit Mark? Sa iba John eh. Bakit sa inyo ay Mark? Yeah, I think that's the first question also na brinot up ko sa ating founder. His name is Newman. Sabi niya, which is I agree din naman, among the four gospels na pwede natin gamitin to integrate or to add with the evangelism verses that would best introduce kung ano yung naging buhay ng Panginoon sa lupa, Book of Mark yung pinili natin kasi progressive yung approach niya. At the same time, hindi siya masyadong jargon yung mga verses, lalo na sa umpisa. Unlike ng Book of Matthew, for example, genealogy, or Book of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and so on and so forth. So at least yung Book of Mark, I believe it's the first book written. Tama ba ako, Pastor, bilang isang theologian? Mamaya, mali-mali pala ako, ano? Pero I believe that's it po. The main focus is to progressive in approach, at saka yung mga target kasi po natin na audience ay hindi yung nasa loob ng iglesia, but rather yung mga nire-reach out natin outside, yung mga non-believers kumbaga. So we believe yung Book of Mark yung mas pinaka-fit sa kanila. Yun lang naman po ay ang aming heart about that selection ng Book of Mark among the four Gospels. Yeah, maganda yung pagkaka-imprenta ninyo. Maganda ang packaging. Salamat po. At mahusay yung arts and design, ano? At saka handy siya. Sino ba ang pinaka-market nasa isip nyo nung gawin nyo ito? Non-believers po talaga. As we can see, I don't know if I just have this kind of feeling.
Pero normally kasi when I was a child way back a long time ago, pag namimigay tayo ng Bible, medyo okay na yun na kinostomize natin into a small, parang maliit, pero maliliit din na printa. Then NT siya or Old New Testament siya. Anyhow, kahit ganun, parang hindi pa rin siya catchy sa ating mga kabataan, especially that we have school Bible ministry. Kaya ang ginawa ng One Body PH, since mabilis din itapon ang ating mga Bible tracts, ginawa nating handy siya na parang booklet na kailangan pag may bag sila, pwedeng ilagay sa kanilang mga backpack, for example. Or pwedeng dalhin nila, interesting yung packaging na tulad na sinabi ninyo, yung itsura niya, yung labas niya, even yung content niya ay may design, may drawing, kasi mas nagkakaroon ng attention mas nagka-catch ng attention yung mga ganong klase kasi sa plain lang. And even the color, meron ding color, hindi siya plain white lang. Kasi ang target po talaga natin is yung mga tao magkaroon talaga ng hunger o makatch yung attention nila na magbasa. Kaya rin entrada pa lang, kumbaga ng ating introduction pa lang ng ating is the truth will set you free. It will automatically get their attention. Anong meron sa booklet na to? So yun po yung talagang goal natin. Non-believers po talaga siya. Yes. Sa mga nagtatanong, ano bang version ng Bible itong ginamit nyo rito? We have ESV version po. The whole book of Mark, even the salvation verses or yung mga passages na ginamit natin from creation to salvation, ang version po nun is ESV version. Ayan. Now, itong OK Bible ay paano ba nila ma-avail to? Ito ba'y mabibili kung saan? Good question po, Pastor. Salamat. Since we have two ministries po, we have School Bible and we have OK Bible. Very quick lang po, of course, time constraint. Kapag School Bible po yung gusto ninyong i-avail, we have 3 requirements. Actually 4. Pero yung pang number 4 kasi automatic na yun. Number 1, dapat may partner tayo na school na may grade 12 students kasi we are strictly limiting the ministry target natin sa grade 12 lang, and it's a yearly distribution. So kung ano yung exact na count ng ating grade 12 students, yun yung ibibigay sa inyo na na number of copies ng School Bible ng One Body PH. And of course, first come first serve po siya kasi like for example this year 2021, ang ating target lang na free school Bibles na pinapamigay ay 30,000 copies. So kung may 1,000 sa isang school, matik yung 29,000 na lang kasi napunta na sa isang school na yun. So depende siya. Pero anyhow, first come first serve po siya. So if you're interested, you can go ahead and contact me para po mabigyan kayo. Pangalawang is you have to be a member. Kung baga partnership po kasi ito. Kung partner kita, you have to pay. Kung partner ka ng One Body PH, we are requiring a donation of annual membership na 500 pesos. For the whole year na po yun, regardless ng count ng inyong grade 12 students ng partner school. Mapa 100 man yan, mapa 1,000, ibibigay yan lahat ng One Body PH. And all of these partners pay the same donation requirement for the annual membership, which is 500 pesos. The third is, whatever shipping cost involved, dapat i-shoulder po yun ng partner natin na nagre-request, ganong requester natin. And it varies sa inyong volume na request, mapa 1,000, syempre mas mabigat. Or, and another one is sa place kung nasan kayo, kasi ship natin sa inyo. So, number 3 po yun. Ang pang-apat po is, upon the distribution, we require sana pictures during the distribution. Kung in-insert nyo siya sa module, kung in-insert nyo siya together with diploma or report cards, kahit picture po nun during the time of na binigay natin sa magulang or sa estudyante mismo, or kahit selfie lang ng bata kapag natanggap nila, that would be a great help na po para i-update yung ating mga sponsors na dito na pupunta yung binibigay nilang pera for the printing of the Bible. So yun po yung sa School Bible. School Bible is free, but it's limited. 2022, 60,000 copies. Pwede po pong humabol ang lahat ng gusto at interested. OK Bible, on the other hand, is very different sa School Bible, not in terms of content, but in terms of target.
Kasi it was, kumbaga, the ministry was launched in July of 2021 out from the desire ng ating mga pastors, ng ating mga partners na hindi sila nasa campus. Kumbaga, meron silang mga ministry sa prison, sa street, sa community, or whatsoever. At gusto rin nila yung material kasi handy nga. So, maganda din yung pag-check nila, maganda din talaga siya. So, ang OK Bible on the other hand is walang target. Kumbaga, hindi siya for grade 12. But your ministry is your limit. And the copies ay wala ding target. So, meaning to say, kung ilang piraso yung request mo, kayang-kayang ibigay yan ng One Body PH, but you have to advance it. Kumbaga, request it from us in advance kasi ipiprint po yan sa Korea. We are still working out kung possible siya ma-print sa Pilipinas. And sa bawat request po natin ng OK Bible, meron po siyang donation requirement na hinihingi ang One Body PH para ma-sustain yung ministry natin sa Pilipinas. All these donations from annual membership at saka sa OK Bible ay pumupunta po sa operations ng One Body PH. So kapag partner kayo sa OK Bible natin, meaning to say, you pay for the annual membership fee na 500, unlimited na po yung pag-request ninyo ng OK Bible, and the donation requirement is just 3 pesos for OK Bible sa ganito. So, bawat isa na request mo ng per page or per booklet na request po ninyo ay donation requirement is 3 pesos lang kapag partner kayo. You just pay for the 500 annual membership, and the whole year you can request as much as you can, and you're gonna donate only 3 pesos per booklet. Kapag hindi ka po partner, meaning to say you don't have to pay for the annual membership na 500, but every time you request, regardless of how many copies, you pay 5 pesos per OK Bible. So sa OK Bible po, 5 pesos requirement for one-time request, 3 pesos kapag member kayo, but you have to pay for the annual membership. And of course, any shipping cost related ay dapat shoulder po ng requester natin. And siguro, na lang siguro yung mga pictures kung gusto nila mag-send and mag-update. But it's not a requirement po. Thank you for that answer. Sino ba ang pwede bang, pastor lang ba pwedeng maging member dito sa One Body para maka-avail ng mga materials ninyo? Actually, no po. We have businessman na ini-insert yung OK Bible sa kanilang mga deliveries. Like for example, may fundraising ng isang church. Ang gumagawa ng fundraising na yon, let's say, nagdi-deliver sila ng mga bags. Ang bawat delivery nila, nag-request sila sa amin, let's say, ng 100 pieces. Nagpa-member sila on behalf of their church. At the same time, sa mga ministries nila, nagpa-member sila, they paid 500. Then every time kailangan nila ng OK Bible, we deliver it sa kanila, they get it 3 pesos. Regardless kung saan nila gagamitin. We are happy na they're willing to partner and share the gospel by all possible means. So, kung businessman ka, kung pastor ka, kung Sunday school teacher ka, we have no limit po sa ating partners. Wag lang punitin, baka kasi nag-request para sunugin, wag naman po sana, Alright. Salamat sa sagot na yan. Since ito pong ating programa ay misyon at panalangin, ang isang pinag-aaralan natin dito ay yung evangelistic strategy or mission strategy. Sa inyong palagay, paano magagamit itong materials ninyo sa evangelism? Pwede ba kayo magbigay ng kahit isa lang na strategy na pwedeng paggamitan nito? Actually, ako po, for example, I subscribe on behalf of my church. Although, I am under the umbrella of Church of the Nazarene. So, ang ginawa ko, I don't have really ministry in the street, for example. But because there's an available material, I subscribe on behalf of my church. And then, every month, I give 100 pieces of OK Bible sa Plaza ng Antipolo, for example. And if there's let's say, an opportunity na among this 100 people na na-approach ko or na-approach ng team namin, there's 1 or 2 or 3 na willing makinig, maybe I can share more about Christ, about anything na pwedeng gawin or whatsoever, depende sa leading ng Holy Spirit, Pero I'm taking the opportunity na sana magkaroon ng maging entry point siya, regardless sa school man or sa
sa plaza para makapamahagi talaga ng salita ng Panginoon, not just by distributing, but at the same time, grab every opportunity given para makabahagi talaga ng salita ng Panginoon. And the first few pages already is you discuss it. It's already the whole ng evangelism kumbaga heart ng evangelism even until the end of it na may prayer of repentance. So yun po yung pinaka-focus niya at yun din yung ina-highlight. Like one time in our church event, I just used this booklet sa kanila. I give them one by one. And I discuss like, okay, from the truth will set you free down to these few verses. I just read it and just give an overview about this kind of thing that about the gospel, kumbaga. And it was really effective din sa ating mga kabataan, especially sa youth natin kasi English din naman siya, hindi rin naman siya mabigat yung mga salitang ginagamit. So, even sa kanilang bahay, kumbaga naging dinala na nila and they can study more. Alright. Sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, kung meron po kayong tanong ay i-post lang po niyo sa ibaba nitong video na ito sa mga nasa social media at mamaya po ay pwede nating sagutin pag nakita po natin ano po. Sige lang po. Sa panghuling bahagi, Sister Apple, ano ang iyong masasabi nung maiiwan mo sa ating mga manonood sa gabing ito? I am really encouraging everyone to partner with One Body PH. One, for those who na tingin nila wala silang ministry na ginagawa, they're uncomfortable doing ministry inside the church, feeling nila hindi na sila nagagamit sa loob ng iglesia. Maybe you can start something outside the church because you have a material to use. So kumbaga, since ang ministry ay hindi lang naman sa loob ng ating iglesia, maring pwede nating gawin ito. Lalo na kung nagtatanong kayo, Lord, saan mo ba ako gagamitin? Baka pwede to. Kumbaga, hindi tayo lugi sa pag-try especially that there is a material. Kahit sa pagbigay pa lang nito and pray for that person na na-receive ito, you can share it na. Kumbaga, may tinatanim na tayo. Kanina yung passage, it's very powerful. Kasi I am selecting verses from Book of Matthew and I was able to read the whole Book of Matthew dahil meron kaming media na ginagamit today's manna. Kumbaga, yung isa sa mga requirement dun about the coming of Jesus Christ is when the Word of God reached all people. Tama po ba, Pastor? No? Tama po. But how can we do that if there's no one? Kumbaga, yung last few verses na challenge na binigay sa atin, Panginoon, pray for the laborers for there are only few. Konti. Maybe, it's a challenge rather na gusto kong iwan sa bawat isa. I am not an evangelist. Actually, to be honest, I'm not an evangelist. I have no courses enrolled about evangelism and whatsoever. But like God promised, He always qualifies the called. I am called. I don't know how God will equip me as a means of grace and ministry na to para sa aking spiritual growth. But I do the same. I pass the same challenge. Just go. If you are encouraged tonight to do this ministry, contact me and I will be your supply, kumbaga, ng mga materials na ito. So I think yun lang po, Pastor, yung gusto kong iwan talaga sa ating mga audience tonight. Alright. Maraming pong salamat. Yan po ang kapatid na Apple Sancho, ang CEO ng One Body, Hosanna, at ang kanilang proyekto ay yung pong OK Bible. Maraming pong salamat, kapatid na Apple, sa iyong input sa bawat sa amin sa gabing ito. Purihin ang Panginoon. Salamat din po, Pastor, for the opportunity. Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, magbigay ng may kagalakan, magbigay
nagbibigay ng may kagalakan. Change your mark.
Yan, tayo po ay papatuloy sa ating pong programa sa gabing ito. At tayo po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin na nasa social media at sumusubaybay sa atin sa gabing ito. At tayo nagpapasalamat kay Diaconisa Mary Grace Vidad na siyang bumabati sa atin sa gabing ito. At gayon din ang kapatid na Librada Ochoada, bumabati din sa atin. At gayon din ang kapatid na Ruth Lagyo, yan, bumabati din sa atin. At siyempre pa, ang isa sa ating mga suki, si Marilo Domingo. At mula naman sa Balok, ang kapatid na Lira Flor Razon Rosena. Yan po rin ang Panginoon. At siyempre bumabalik ang kapatid na Librada at nagpapasalamat sa ating mensahe sa gabing ito. At kasama din natin, of course, ang kapatid na Bibel Vergara at gayon din si Dr. Mario Esteban, purihin ng Panginoon. At nakita po natin sa ating pong slides ang mga prayer request natin. Ano ho? At isama po natin sa panalangin yon. Ano ho? Yung mga may birthday, yung mga may sakit, ano ho? Yung pong mga nasa ospital, lahat po yun. At siyempre, isasama din natin sa panalangin ang bawat isang nakikinig sa atin sa gabing ito. At siyempre pa, ang gawain po ng One Body, yung pong OK Bible. Kaya kung kayo po ay nagnanasa na magkaroon ng sipi nitong OK Bible, ay mangyaring makipag-ugnayan lang po kayo kay kapatid na Apple Sancho, no? O kaya naman dito po sa ating himpilan, no? I-PM nyo lang po ako at i-connect ko po kayo sa One Body. At tayo po ay sumandaling manalangin at samahan po ninyo ako sa gabing ito. Tayo po ay yumukod at tayo po ay pumikit at lumapit tayo sa ating Panginoon. Aming Ama't aming Panginoon, sa pagkakataong ito, muli kaming lumalapit sa iyo sa diwa ng pag-asa, kapakumbabaan at pagmamahal. Tunay kang dakila, O Diyos, at ikaw ang siyang nagmamahal sa bawat sa amin, lalong higit, O Diyos, sa mga nakikinig, sa mga nanonood sa gabing ito. Dalangin po namin, O Diyos, kung kami nagkukulang sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod sa iyo, kung kami nagkakasala sa aming kapwa, O Diyos, patawarin po kami. At akayin po kami sa kabanalan. Dalangin po namin, O Diyos, na tanggapin mo ang aming pagpapasalamat sa iyo. Sapagkat tunay, O Diyos, na marami kang ginawa para sa amin. At kuminsan hindi kami marunong magpasalamat sa iyo. Kaya sa gabing ito, O Diyos, anuman ang ginawa mo sa amin, kami nagpapasalamat, O Diyos, sa mga biyaya, sa pagpapagaling, sa lahat ng pag-ibig mo na pinadama sa bawat sa amin, kami nagpapasalamat, O Diyos. At ngayon nga, O Diyos, kami lumalapit muli sa iyo. Tinataas po namin ang mga prayer request namin na nakita mo sa aming slides. Ang aming pong mga prayer request ay ang patuloy na buhay ng aming mga kapatid na nagdaraos ng kanilang kaarawan. Patuloy mong bigyan sila ng pag-asa at patuloy ka na magpala sa kanila at magdagdag ng buhay. Kung ano man ang kanilang kahilingan sa iyo, nawa ay ipagkaloob mo ang mga ito. Aming tinataas din, O Diyos, ang mga merong karamdaman hanggang sa pagkakataong ito. Saman sila naroon, O Diyos, sa mga ospital, sa kanilang tahanan, nawa, O Diyos, ay ikaw magpagaling sa bawat sa kanila. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang dakilang manggagamot. At naniniwala kami na aming maranasan ng kagalingan dahilan sa iyong kapangyarihan at inspirasyon. O Diyos, aming ding tinataas sa iyo
ang bawat pamilya ng aming mga kapatid sa mga simbahan, sa mga paaralan, saan man sila naroon ngayon, O Diyos, nawa ay ikaw magpala sa kanila at bigkisin mo ng pagmamahal ang kanilang buong sambahayan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang gawain ng One Body, ang OK Bible at iba pa. Nawa, Panginoon, na ikaw ang patuloy sa kanilang buhay at bigyan mo po sila ng mga pagpapala upang kanilang maisulong ang kanilang misyon. Hindi lamang, O Diyos, sa Maynila, hindi lamang dito sa aming probinsya, kundi sa lahat ng dako. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy ka na magbigay sa kanila ng mga biyaya at karunungan upang sa ganon ay magpatuloy sila sa kanilang buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapatid na Apple sa kanyang ministeryo. Bigyan po siya ng lakas ng loob at ng mga pagpapala ng karunungan upang sa ganon ay maisulong niya na mayroong kalakasan, mayroong karunungan ang ministeryong iniatang mo sa kanyang mga balikat. Hinihiling din po namin sa gabing ito, O Diyos, na ikaw ang magbigay ng kapayapaan, kaaliwan sa mga pamilya ng aming mga kapatid na yumao ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang pamilya ng Esteban, ang pamilya ng Mariano, ng Baclayo, dalangin po namin na ikaw magpala sa kanila at bigyan po sila ng kapayapaan at pagmamahal. Hinihiling din po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, na iyong pakinggan ang samot daing ng mga kapatid namin sa social media. Ano man po, O Diyos, ang kanilang kahilingan sa iyo, nawa ay ipagkaloob po ang mga ito, sapagkat wala po kaming ibang tatawagan kundi ikaw lamang. O Diyos, ang lahat pong ito ay dalangin namin alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa gabing ito, sa ating panalangin, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. At nawa po ay magpatuloy tayo sa paglilingkod